Madalas kasi, parang iniisip natin na yung paggalap ng pondo para sa ministeryo, ito yung, alam mo yon, yung hadlang lang, yung kailangan lampasan para makarating doon sa totoong trabaho, di ba? Pero base dito sa mga material na binigay mo, may lumulutang na tanong paano kung yung mismong paraan ng pakikipag-partner ninyo para sa mga pangangailangan, isa palang mahalagang bahagi ng spiritual formation, pati na rin ng inyong estratehiya. Oo. At yan yung isang malaking pagbabago sa pananaw na nakita natin sa mga sources mo. Kasi imbis na tingnan yung support raising bilang transaction lang o mas grabe pa parang pamamalimos, ang pag-unawa dito ay bilang isang tunay na partnership. Yung konsepto ng koinonia sa Biblia, alam mo ba? Yung koinonya? Oo, hindi lang basta fellowship. Malalim na pakikibahagi ito. Pagtutulungan para sa ebanghelyo. So hindi lang pala usapang pera talaga ito. Dito nagiging mas malalim. Halimbawa, si Apostol Pablo, yung relasyon niya sa mga taga-Pilipos. Di ba hindi lang sila basta nagbibigay ng pera? May kasamang panalangin yan May tunay na pagmamalasakit. At masasabi nating mutual investment. Pareho silang may pakialam at bahagi sa misyon at sa bunga nito. Sila yung tinatawag na co-laborers, mga katuwang talaga, hindi lang simpleng supporters. Tama ka dyan. Saka kitang-kita sa mga binasa natin, maraming iba't ibang modelo na mahuhugot mismo sa Biblia. Nariyan yung tent-making model ni Pablo. Yung paggawa ng tolda? Oo. May mga pagkakataon na sinusuportahan niya ang sarili niya. Nagtatrabaho siya. At hindi ito dahil walang gustong sumuporta. Strategic choice niya yun sa ilang lugar. Para maprotektahan yung integridad ng ebanghelyo, para walang masabi na nagpapabayad siya. Oo nga. Mahalagang distinction yon. Tsaka hindi lang yan ang example sa Bible, di ba? Nariyan din yung experience ng unang iglesia. Sa aklat ng mga gawa. Grabe yung pagbabahagi nila ng ari-arian. Radical talaga. Oo, nagpapakita yun ng lalim ng pagkakaisa nila, yung koinonia na sinasabi mo, kung saan yung pangangailangan ng isa, tinutugunan ng buong community. At itong mga prinsipyong ito, makikita pa rin natin ang mga anyo niyan hanggang ngayon, kahit iba na ang panahon. Sa modernong konteksto, meron yung mga agency-supported models, di ba? Tama. Dito, isang organisasyon ang nagbibigay ng structure, ng training, minsan pati financial systems. Mas organisado. Tapos meron ding mas personal na approach, yung donor-based sending. Oo. Mas malapit yon dun sa partnership ni Pablo at ng Philippians. Yung missionary mismo ang bumubuo ng team niya, ng mga partners niya. Interesting yung pagkakaiba. Tapos, lalo na ngayon, yung digital age, di ba? Uso yung mga tinatawag na digital nomad missionaries. Oo. Gumagamit sila ng tech para kumita remotely habang nasa field. Parang modernong dent making, At syempre, marami rin yung gumagamit ng hybrid models, pinagsasama yung sariling sikap, tsaka yung suporta galing sa iba. Nagpapakita lang na kailangan maging flexible talaga, umangkop. At dyan papasok yung pinaka-critical na aral siguro mula sa mga source mo. Yung kahalagahan ng discernment, yung matalinong pagkilatis at pag-angkop sa konteksto. Kasi walang iisang tamang paraan Walang one size fits all. Tama. Kailangan mong tingnan yung tawag sa'yo, yung personalidad mo, pati yung sitwasyon mismo ng ministeryo mo. At mahalagang tandaan din, yung pagpaplano at paggawa ng estratehiya, hindi yan kakulangan sa pananampalataya. Oo nga, parang yung payo ni Jethro kay Moses, di ba? Na mag-delegate ng gawain para hindi siya maubos. Eksakto. Hindi ibig sabihin nun, humina ang faith ni Moses. Hindi nga. Ang pagpaplano ay bahagi ng pagiging matalinong katiwala. Steward. Hindi ito yung simpleng bahala na lang, kundi aktibong pagtitiwala sa Diyos, yan na may kasamang responsableng pagkilos. Paghahanda. So kung iipunin natin lahat ito para sa iyo na nakikinig, ano yung pinakamensahe? Ang pag-unawa sa partnership sa ministeryo, higit pa ito sa simpleng pagkalap ng pondo. Ito ay isang buong pagbabago ng mindset, mula sa pagtingin dito bilang transaksyon lang, patungo sa pagyakap dito bilang pagiging co-laborer, katuwang sa gawain. May pagtutulungan, may panalanginan, may suportang galing sa magkabilang panig.
Bale, yung paraan ng inyong partnership nagiging salamin din ng inyong teolohiya at pagtitiwala sa Diyos. At yung pagpili ng tamang modelo para sa iyo, proseso yan nangangailangan ng panalangin ng karunungan mula sa Diyos at katapatan din sa konteksto ng iyong ministeryo. At laging tandaan, ang Diyos ang ultimong tagapagplano pero madalas ginagamit niya ang kanyang mga tao, ang iglesia, bilang daluyan ng kanyang probisyon. Kaya iiwan namin sa iyo ang tanong na ito. Paano kaya posibleng magbago ang paraan mo ng pakikipag-ugnayan o kaya pagsuporta sa mga ministry partnerships kung hindi mo lang ito titingnan bilang usaping pinansyal? Paano kung makita mo ito bilang isang malalim na pagpapahayag ng relasyon, ng pananampalataya at ng sama-samang pag-abot sa misyon ng Diyos? At baka nga, isang paraan pa ng discipleship para sa lahat ng kasangkot. Ano sa tingin mo?